Naghanap ka ba ng adventure trailing sports bike na aggressive at good looking na syempre tipid sa gasolina? Ay pasok ang mas pina-improve na Honda CRF 150 LFI. Yes po, fuel injected na po ito at maasahan mo na di lang sa comfort, reliable and better handling pagdating sa off-road situation ay sulit din ito sa patipiran ng pagkonsumo ng gasolina, and we will talk about later. Ano-ano nga ba ang meron dito sa mas pina-improve na CRF 150 LFI? Alamin natin yan mga idol. Halina't samahan nyo akong suriin, busiin at talakayin ang motor na ito, ang Honda CRF 150 LFI. Sulit nga ba ito bilhin ngayon 2024? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Unahin natin ang kanyang makina na mayroong kargadong 149cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves at ito po ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system. Pagdating naman sa kanyang engine dimension, may sukat na bore na 57.30mm at stroke ay mayroong 57.84mm. Gumagamit naman ng chain drive para sa kanyang drive type at sprocket size naman ito ay 49.3. Para naman sa kanyang fuel system, gumagamit po ito ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan mas kalkuladong paggamit ng gasolina. Ito ang tinutukoy natin ngayon mga idol. Kahit trailing bike siya ay pwede po siyang pang daily use dahil uma-average po ito ng 45.5 km per liter. At ito ay merong kapasidad na 7.2 liters para sa kanyang fuel tank capacity. Ang performance naman nito ay di rin papahuli mga idol. Meron po siyang maximum power na 12.2 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 11.94 Nm at 8,000 RPM. Para naman sa transmission, ito ay gumagamit ng 5-speed manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. Kaya kadalasan ang mga gumagamit nito ay mga more experienced rider. At kung ikaw ay baguhan at gusto matuto nito ay more practice at syempre more patient. Para naman sa brakes and suspension mga idol, unahin natin sa harapan na merong inverted front fork na gawa ng Showa. At ang kagandahan dito ay colored painted gold po ang ginamit niya dito na kung saan mas stylish po ang datingan. Pagdating naman sa kanyang unahan sa braking system ay gumagamit ito ng single disc brake. Sa likuran naman mga idol, gumagamit ito ng suspension na ProLink rear suspension at single disc brake din para sa kanyang braking system sa likuran. Kung sa panggulong naman mga idol, kitang-kita natin na off-road talaga ang disenyo ng gulong nito na napakadaming spikes at para mo alligator type. Ang sukat naman ng mga gulong nito para sa unahan ay 70 by 100-21 at sa likuran ay 90 by 100-18 na pareho pong naka-tube type. At rim set din po ang ginamit nito pareho. Pagdating naman sa kanyang body dimension, meron po siyang kabuuang haba na 2,119mm, lapad 793mm at ang taas ay merong 1,153mm. Kahit mataas at pang off-road ito ay pwedeng pang daily use dahil pwede mong ipasok-pasok at isingit-singit sa mga magbibigat na traffic dahil sa kanyang compact design. At kung pan-trailing talaga ang gusto mo mga idol at off-road and condition mga idol ang dadaanan mo, ang ground clearance nito ay nasa 285mm, saktong-sakto at pasok na pasok para dito. Pagdating naman sa kanyang seat height, ito ay may sukat na 863mm, pasok din sa mga average height na Pinoy like 5'5" pataas. Pagdating naman sa kanyang kilo mga idol, ito ay merong bigat lamang na 117 kg, pasok ito sa mga 50 kilo o nagtitimbang na 50 kilo pataas. Pag-usapan naman natin ang kanyang features mga idol. Unahin natin syempre sa kanyang new look design at decals na more aggressive and more sportier. At kitang-kita talaga mga idol na built-in for off-road situation ang motor na ito dahil sa kanyang disenyo. Ang headlight ay gumagamit po ng halogen bulb na kung saan mas matatag ito kaysa sa mga ordinary bulb. Habang ang taillights at signal lights naman ito ay gumagamit ng ordinary bulb. At gumagamit na po ito ng digital panel na kung saan mas sporty ang kanyang looks mga idol. At di lang yon, very readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman tulad ng speedometer, odometer, clock at iba pa. At maraming added information na dapat mo malaman tungkol sa motor mo. Pagdating naman sa kanyang ignition key o startup engine, ito ay gumagamit ng ordinary traditional ignition key mga idol na merong on and off at lock. At ang kagandahan nito kung sakaling city driving ang purpose mo ay meron itong pass switch para sa mga kupal na nag-overtake
o sumasalubong sa'yo. Maganda at comfort and slim ang upuan nito mga idol for comfort and fit para sa sports activity. At meron pa rin itong kickstarter na malaking tulong kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo kung sakaling ikaw ay mag-start up ng engine. At sa simpleng pag-jack lang nito ay kusa nang magbabalik o mag-start up ang makina mo. Meron din itong cover dagdag forma sa front shock nito mga idol at di lang pang forma ito mga idol kung hindi ay protection din para sa mga putik na tumatalsik sa iyong gulong. Mapunta naman tayo sa kanyang switches and buttons mga idol. Sa kaliwa merong high and low, pass switch, busina at turn lights. Para naman sa kanan merong kill switch and electric starter button. Para naman sa handles and controls mga idol, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay hand grip with clutch lever. At sa brake naman nito sa likuran ay naka foot brake po ito. Pagdating naman sa kulay mga idol, meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Una, meron tayong extreme red, black, at rose white. At para naman sa presyo with regard sa cash nito, via Masinloc branch ng Guanzon, ito ay may presyo na 149,900. At kung ito ay kukunin mo ng installment, pwede nyo silang bisitahin sa kanilang branch na matatagpuan naman sa Inhobol, Masinloc. Dito lang po yon sa National Road. Highway lang po siya mga idol. At makikita nyo na ang samot-saring mga motor na available dito mga idol. Nasa sakto sa iyo. Paalala lang mga idol, ang presyo ay batay sa ating SRP base at pwede itong magbago depende po yan sa dealer, lugar at promotion ng mga bawat dealer. At ayun na nga mga idol, para sa akin okay na okay talagang bilhin ito ngayon 2024 at hindi lang naman sa sports purposes kung hindi for daily use din dahil sa fuel system nito na sakto sa nagtataas ang presyo ng krudo at gasolina. Pero kung ikaw ang tatanungin, sulit nga ba o hindi? At kung motor mo ngayon ay CRF 150 LFI, ano ang masasabi mo sa motor na ito? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.